trahedya ng ozone disco, panimula noong gabi ng Marso 18, 1976, isang trahedya ang yumanig sa Maynila, ang sunog sa ozone disco. Isa ito sa pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas na kumitil ng mahigit 100 buhay. Sa dokumentaryong ito, ating susuriin ang mga pangyayari, ang mga sanhi ng trahedya at ang mga aral na natutunan mula rito. Ang ozone disco, isang popular na tambayan. Ang ozone disco ay isang sikat na club para sa mga kabataang nais magsaya at magdiwang. Marami sa mga biktima noong gabing iyon ay mga estudyante na nagdiriwang ng kanilang graduation. Ang club ay kilala sa makipot nitong espasyo, mababang kisame at iisang pasukan na nagsisilbing exit. Ang gabing nagbago ang lahat habang patuloy ang kasiyahan. Isang serye ng mga nakakakilabot na pangyayari ang naganap, mula sa mga ilaw na kumikislap ng hindi normal hanggang sa unti-unting pagkalat ng masangsang na amoy ng usok. Sa loob ng ilang minuto, isang sunog ang sumiklab mula sa loob ng club. Habang lumalaki ang apoy, nagsimula ang kaguluhan. Maraming bisita ang nagtangkang lumabas, ngunit dahil sa makipot na exit, marami ang naipit at hindi na nakalabas. Ang apoy ay lumakas, natupok ang kisame, at ang makapal na usok ay lalong nagpahirap sa sitwasyon. Ang epekto at pagsisiyasat sa kabila ng trahedya, lumitaw ang maraming katanungan. Bakit iisa lang ang exit ng ozone disco? Bakit tila hindi handa ang establishmento sa ganitong sakuna? Lumabas sa investigasyon na may mga paglabag sa fire safety regulations, kabilang ang kawalan ng sapat na fire exits at mahinang fire suppression system. Nagkaroon ng paglilitis laban sa mga may-ari ng ozone disco, gayon din sa ilang opisyal na nagpabaya sa pagpapatupad ng safety standards. Ang insidenteng ito ay nagbunsod ng mas mahigpit na patakaran sa mga establishmentong pampubliko upang maiwasan ang ganitong klase ng trahedya sa hinaharap. Ang alaala ng mga biktima hanggang ngayon nananatiling matingkad sa alaala ng marami ang trahedyang ito. Ang mga pamilya ng mga biktima ay patuloy na nagdadalamhati at nananawagan ng hustisya. Ang ozone disco ay hindi na muling binuksan, ngunit ang lugar kung saan ito dating nakatayo ay isang paalala ng trahedyang naganap. Konklusyon ng trahedya ng ozone disco ay isang malagim na paalala kung gaano kahalaga ang kaligtasan sa mga pampublikong lugar. Maraming buhay ang nawala, ngunit ang kanilang alaala ay patuloy na magsisilbing babala upang hindi na maulit ang parehong pagkakamali. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran sa kaligtasan at masusing pag-iinspeksyon sa mga establishmento, maiiwasan natin ang ganitong uri ng sakuna sa hinaharap.